Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa April 6 hanggang 12. So ano po naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan? Alamin natin. But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot mo. Sa dulo ng ating reading, I have this portion. So prepare your question, hintayin mo yung time na yon. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman for the week. And inhale and exhale your cards. Siya nga pala, mga Taurus, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng mga nagla-like, nagko-comment, at lahat po ng patuloy na sumusuporta every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you po for not skipping the ads. So, in your reading for the week, Taurus, in your background, meron kang the Four of Pentacles. Si Four of Pentacles, ngayong linggo, pinapayuhan ka to let go. Let go of something na alam mong hindi na nakakatulong para sa'yo. Masyado kang nakayakap or umaasa or nakapanig sa isang bagay na alam mong kabitaw-bitaw na. Na parang ikaw na lang yung kumakapit pero maraming tao sa paligid mo sinasabihan ka ng bitaw na Taurus kasi hindi na nakakabuti para sa'yo. No? Ngayong linggong ito, while we're talking, isipin mo na, ano ba yung mga dapat ko nang isuko sa buhay? Nang sa ganon, makapasok na yung mga bagong bagay na para sa'yo naman. Okay? Sabi ni Universe, hindi daw makapasok-pasok yung mga bagong bagay dahil punong-puno ka pa eh. No? Lahat ng kamay mo punong-puno sa hinahawakan. Nasasaktan ka na, nahihirapan ka na, pero kinikip mo pa rin. Kung love life man yan, kaibigan, katrabaho, no? Kailangan i-let go mo yun para makapasok yung karapat-dapat this time. Okay? Importante yan for you. In your core energy, meron kang the Five of Swords. Yes, karugtong talaga ito ni Four of Pentacles. Pinapayuhan ka to tell yourself, teka, hindi worth it to. Tong away na to, tong toxicity na to, tong problemang to, tong taong ito, hindi worth it to eh. Sobra na yung stress ko, anxiety, mental health issues ko. Dapat pa ba kumapit ako dito kung kabitaw-bitaw na siya? No? Narinig ko, save yourself, parang ganyan. If you know na parang hindi ko to deserve parang bakit ba to nangyayari sa akin? Hindi ko naman to deserve. So, may choice ka. Actually meron. May choice ka to separate yourself or to pick up yourself and walk away. Kasi alam mong hindi na yun para sa'yo. No? Marami pang bagay dyan. At saka sinasabi dito na do not dwell on sa mga tigang na lupa. Alam mo yun yung parang wala ka na nga makuhang tubig sa lupa na yan, kinukuha mo pa din kahit lupa na yun ay scrape mo. Parang ganun eh. Narinig ko, huwag kang makontento sa kakarampot, huwag kang makontento sa pain na binibigay sa'yo kasi iniisip mo, parte yon. No. You deserve better, you deserve bigger. This is a really week to for change. Change sa kalaban-laban, change sa mga bagay na dapat mong i-tolerate, dapat pagtiisan, you deserve better. Okay? Five of Swords, the Two of Pentacles. Yes, time na for you to decide. Timbangin, no? Ito yung linggo ng pagtimbang para malaman natin kung ano yung kayakap-yakap sa hindi. Kung ano yung dapat i-tolerate sa hindi. Makabago na ang panahon, 2026 na. Hanggang ngayon pa ba, dinadanas mo pa rin yung same cycle, same problem, same issue? Kapag ganon, ano yung mga dapat nating timbangin at baguhin? Nang sa ganon, makapag-move forward ka na at magbago na yung kwento ng buhay mo. Okay? Isa-isip mo yan this time. Pag nilay-nilayan mo ngayong hapon na ito o ngayong gabing ito, para alam mo kung ano yung dapat ko nang i-shred sa buhay ko. Okay?
So, Taurus, ito ay second week of the April na reading. Ano yung mga hinihintay mo this week? Meron kang hinihintay na parang sagot or confirmation. I-comment mo na yan sa baba, i-manifest na natin para dumating. Okay? Claim it, it's gonna be yours. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong Empress card. Narinig ko dito, kailangan mo mag-focus dun sa kayabong-yabong sa buhay. Example, bigyan kita ng scenario ha. Example lang to. Halimbawa, ikaw ay freshly graduate. Tapos, teacher halimbawa. May private school, pwede ka naman doon, may nagbubukas na pintuan, pero sabi mo ayoko niyan, gusto ko sa gantong klaseng school, gusto ko dito ako pupunta, ito yung pangarap ko eh. Paano kung yun lang talaga ang malago sa buhay mo? Yun ang talagang sigurado na mag-abundant ka doon. So ihindian pa ba natin? No? Pinapayuhan ka to go somewhere that you know, may potential talaga na magpalago sa yun now. No? Kailangan natin ng konkreto mo panghahawakan. If you keep on embracing, pilit mong niyayakap yung isang bagay na alam mong hindi mo naman maaabot this time, bakit yun ang pinipilit mo? Samantalang meron nakahantad sa kamay mo na pwede mong yakapin, pwede mo angkinin, pero hinihindian mo dahil nakakapit ka pa din dun sa isang bagay. 'Di ba? So open your eyes this week, Taurus. Alamin mo kung, teka, am I wasting my time kakayakap sa isang bagay o sa isang tao na hindi man pinapahalagahan yung kaya kong gawin? Or dito ako sa isang bagay o sa isang tao na lalago ako, makakapag-relax ako, kaya kong gawin, kaya kong paikutin, kaya kong paramihin, parang ganyan, no? Pumunta ka dun sa mga bagay or tao na you feel so complete, you feel so fulfilled, you feel so satisfied. Ganyan, okay? And huwag mo ipagpilitan yung isang bagay na saradong-sarado pa yung pintuan. Okay? Importante yan for you. Empress card, the Two of Cups. Okay? Two of Cups, meron kang 2-2 here. 2-2, ibig sabihin, you're on the right path. You're on the right direction. Aligned na aligned ka sa higher self mo. So, pinapayuhan ka dito, Taurus, to really listen to yourself. Alam mo may intuition ka na may pakiramdam ka na ito'y hindi pwede, kahit pilitin ko, hindi pwede ito. Dito yung talagang kumakatok sa'yo. Sige, puntahan ko na. Kumbaga, ito yung linggo ng pagpili mo sa kapalaran. Na panahon na para hindi ko kontrolin, hindi ko pilitin, I will just follow. Kung ano yung darating, yun. Kung ano yung magpapakita sa akin, yun na yun. No? Hindi ito yung panahon para puwersahing maganap yung hindi ka puwersa-puwersa. Okay? So, the Two of Cups clarifying the Empress card. Nakita ko dito, kung ito man po ay partnership, halimbawa karelasyon mo, kapatid, kamag-anak, or boss, or katrabaho, meron kayong usap, no? Meron kayong, sa relationship ninyo, feeling mo you're so left out. Feeling mo parang hindi pinapahalagahan ikaw, hindi iniisip yung kapakanan mo, feeling mo laging siya lang ng siya, no? And you're actually asking for your right. You're actually asking for your fair share. Na parang patas naman sana tayo. Ibigay mo rin yung para sa akin, no? So panahon to, Taurus, to really have a meaningful conversation para malaman mo at talagang ma-demand mo na, huy, lugi ako dito puro ikaw nang ikaw Patas naman sana tayo para maramdaman ko din yung ginhawa or abundant energy sa ugnayan na ito. Kasi kung lahi ka nagbibigay, mauubusan ka din no? Kaya kailangan patas para you will feel na worth it ipaglaban itong ugnayan na ito. Parang ganyan. Kung negosyo man to, kontrata, negotiation, agreement, or relasyon, no? Parehong conversations, demands na dapat alam mo kung ano yung makukuha mo sa bagay na ito. Okay? Importante yan for you. In the area of what you need, meron po kayong the Ace of Pentacles. Ace of Pentacles this week, pinapayuhan ka, Taurus, na time na for you to value yourself. To value what you have. To value kung ano yung binibigay sa'yo ni God. Meron kang dapat kunin na opportunity
no? Merong kumakatok sa pintuan mo pero hindi mo pinagbubuksan dahil busy-busy ka pa doon sa pilit mong niyayakap, pilit mong nilalaban, na alam mong kabitaw-bitaw na. Sabi dito, baka masayang to, baka mapunta sa iba, no? So sabi dito, buksan ang isip. Buksan ang potensyal ng mga bagay-bagay. Example, pilit ka nag-a-apply dito, pero ito bukas sa bukas, ayaw mo lang dahil choosy ka. Pero if you could just open your eyes, you will see na malaki ang potensyal nito na mas umangat ka kumpara sa pilit mong hinahabol. Parang ganon, no? So wag sayangin yung chance, wag sayangin yung pagkakataon, binibigay sa iyo, yakapin mo. Ace of Pentacles, the Five of Pentacles. Now, sabi, for many Taurus dyan, nag-i-struggle ka ngayon sa pera, no? Nag-i-struggle ka sa panggastos or a certain struggle in your life. May darating daw pong tulong. Pero nakita ko dito, masyado kang closed off. Ayaw mo tanggapin yung tulong, ayaw mo bigyan ng chance, nahihirapan ka na nga. So, panahon to be open, Taurus. Okay, open for this opportunity, for this help na maaring ibigay sa'yo. Buksan mo ang sarili mo para makita mo yung potensyal. No? Alam ko meron kang pilit na tinutumbok na isang bagay, pero talagang nakasaray eh. Talagang ayaw kong pagbuksan, talagang maraming delay, maraming problema, kahit kayang-kaya naman siya, 'di ba? And you will realize na siguro nga hindi ito time for me here. Baka meron pang iba. So open yourself to a new door, a new opportunity, a new helping hand. Baka ito talaga yung magpaangat sa'yo mula sa iyong struggle. Okay? Dapat mong pagnilay-nilayan yan this time. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the World card. Panahon na, Taurus, to close a cycle dahil hirap ka na, mag-decide ka na. Okay? Meron ka ng closure na dapat gawin this time. Kung relasyon man yan, baka balak mo na makipagkalas para unahin ang sarili, pwedeng ganon. O kaya you want to have your individuality to make it on your own, to be independent, ganyan. So you're now closing a part of your life na alam mong hindi na worth it ipagpatuloy. Pilit mong niyakap, pilit mong tiniis, pero time na para for you to decide and to begin again the balance para sa'yo. Okay? Isipin mo yan ngayon. World card, the Page of Pentacles. Hanggat hindi mo daw sinasara yung nakaraan, mahihirapan kang pag-aralan or mahalin yung bago. May bagong dumarating sa yung opportunity, pwedeng tao din, or bagong pagkakataon sa buhay mo, pero hindi mo siya makita-kita na valuable dahil nandun ka pa nga sa past. No? So pinapayuhan ka dito to close that chapter because it's not helping you anymore. Hindi na siya healthy. Hindi na siya nakakatulong actually. Kung yan man ay past job o past pangako or past tao, isara mo na yon, close mo na yung past na yan and focus on this new one. Okay? Merong bago eh. Kaya huwag ka nang manghinayang pa doon sa nakaraan kasi merong bagong pagkakataon na dapat mong yakapin this time. Dahil here, in the near future, you have the Emperor card sitting on your throne. Nakaupo ka sa isang matagumpay na aspeto ng buhay mo. Lahat na pagdaanan mo, lahat kinaya mo. And here you are, reigning supreme. Reigning in so much power na, yes, nagawa ko yon, yes, natapos ko yon. Now, everything is under control. Parang ganyan. Ang tabayanan mo 4 weeks or 4 months after watching this video, settled ka sa problemang ito. No? Kung nagkaroon ka ng lakas ng loob na bitawan or umalis or lumayo do sa mga toxic or hindi na worth it na bagay, here you are. Regaining your power, regaining the control in your life na kinaya ko pala, kinaya kong lumayo doon, kinaya kong umalis doon. I embraced my individuality. I embraced what I want and I stand up for myself. Unti-unti ka nakalaya sa struggle at pinapahalagahan mo ngayon yung mga bagong biyaya na alam mo magpapastable sa'yo. Kumbaga, ang lesson dito, the power is yours. Kaya mong iwanan yun eh. Kaya mong layuan yun at magsimula ulit. At ngayon mas matibay ka, mas malakas ka, mas stable ang meron ka in the near future. Okay? Ang tabayanan natin yan. Emperor card, the Nine of Swords. Ngayon,
lahat ng problemang darating, lahat ng problemang maaari mong makasalamuha in the near future, alam mo na kayang-kaya mo siyang solusyonan. Hindi ka na katulad dati na pag may konting problema lang, iiyak na. Pag may konting aberya lang, sukong-suko na. No. Now, ano man na mag-arise na issue or overthinking mo or mga pangamba mo, you're in the control of this thing. Kayang-kaya mo na siyang solusyonan. Or magaling ka nang humawak ng problema. Yan. Before kasi parang hirap na hirap kang dalhin yung issue. Dalhin bawat problema. Pero ngayon, very, very brave ka na eh. Very matured ka na rin kung paano mo hinaharap yung bawat problema. Sinasabi mo na in the near future na, kaya ko yan. Huwag mong problemahin. Solve ko yan. O, parang, relax ka lang. Yang issue, kaya ko yan. Mga ganyan ka na. Mataas na yung believe mo sa iyong sarili. And you will handle the issue very maturely. So, congrats po. Okay? In the area of your challenge, meron kang the temperance card. Sabi dito, ngayong linggo, habaan ang pasensya. Habaan ang pasensya. Especially sa mga lalayo ang hindi worth it, sa mga bibitawan, sa mga komunikasyon, no? Sa mga tinitimbang na issue, habaan mo ang pasensya mo, huwag kang magmamadali. Very important yan for you. Pag nagmadali ka at nirush mo yan, lalo ka maaberya. Okay? Temperance, the judgment card. Yes, huwag mo daw bilisan ang iyong pagde-decide. Huwag mo daw bilisan yung biglang kilos na parang, ganun pala, sige, dito na ako. No. Kailangan yan, hinahanda mo, pine-prepare. Meron ka mga dapat ma-realize muna. At kapag na-realize mo yun, ilatag natin sa ating harapan yung plano. Parang okay, na-realize ko, mali pala to, ito palang maganda. Teka, pause muna. Planuhin muna natin para yung bawat transition ko at paglipat ko maayos. Okay? So, dito pinapayuhan ka, walang shortcut. Okay? Kailangan mong daanan talaga yung proseso at magtiwala kay God na parang, God, gagawin ko to, kayo na pong bahala. I'm afraid, I am fearful. Pero tinataas ko sa iyo yung tiwala ko, gagawin ko lang yung best ko. Kapag meron ka nun, kaya mo lagpasan itong linggong ito. Okay? Sa fortune mo, meron kang begin now. Take your first step. Panahon na para kumilos para sa pagbabago. Panahon na para kumilos for abundant decision. Panahon na para kumawala ka sa iyong struggles, no? At yakapin itong bagong opportunity. Begin now to let go yung mga bagay na dapat i-let go para mayakap mo fully yung bago. Okay? Importante yan para sa'yo. In your fortune, meron kang the Lover's card. This week, Archangel Raphael is giving you the assurance that everything is fine. Okay? Panahon din to na liliwanag na sa isip mo kung ano yung kamahal-mahal sa hindi, kung ano yung dapat kong ipaglaban sa hindi, at kung ano yung bagay or tao na handa kong panindigan, handa kong ibigay ang commitment ko. Because my choice will make me happy now. Okay? Meron po sa inyo tungkol sa relasyon. Meron kang big decision about your relationship. Example, baka balak nyo ng i-level up, baka kasal ito, or bubukod na kayo, live-in na kayo, o kaya meron kayong milestone for your relationship na kailangan yung pag-usapang mabuti. And nakita ko dito na tag team kayo. Talagang tulungan kayong dalawa. Ipopursue nyo na itong gagawin na ito. But for many Taurus dyan, ito yung linggo ng pagpili. Linggo ito ng pagde-decide mo sa tamang landas na balak mong panindigan moving forward. Okay? Importante yan for you, isa-isip mo ngayong linggo. Lovers, temperance card. Yes, divine timing is here. Whatever you're trying to work on, nakita ko dito, may enjoy mo yung journey at pabor sa iyo yung magandang outcome. Dahil nakita ko, binuhos mo buong effort mo, buong love mo sa bagay na ito. Hanggat mahal na mahal mo yan at nakikita mo yung halaga niya, pag-sumikapan mo siya. Hindi mo siya bibitawan. Hindi mo siya susukuan. And you will see na sa dulo nito, panalo ka. Maganda ang outcome para sa'yo. So huwag kang matakot ibuhos or mag-effort or kumilos or magpagod sa isang bagay na kamahal-mahal. Dahil sa dulo, worth it yung mga bagay na yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, this time around, you will realize kung ano yung kamahal-mahal sa hindi. Kung ano yung hindi worth it sa worth it.
At ngayon, meron ka ng bagong passion para trabahuhin yung isang bagong bagay. Okay? Congrats po. I-claim mo to para sa iyo yan. In your divine messages, communication is key. Sabi ko nga sa inyo, kailangan mag-usap. Kailangan malinaw sa kabilang panig para hindi ka lugi. Communication is the key. Okay? Makipag-usap, linawin, klaruhin para alam mo yung pinapasok mo. In your divine messages, meron kang the high priestess. Sabi dito, panahon na para alamin ang totoo. I don't know why, huwag ka daw kumapit sa maling akala or sa tamang hinala. Okay? Very clear yan para sa'yo. This time around, we need to clear things up. Six of Cups. Okay. Pinapayuhan ka dito na magtiwala ka sa mga nangyayari. Kung biglang lilihis, biglang magbabago, biglang uurong, biglang dito na pala ang punta, manalig ka that God is directing your life. Kung ano man yung mga bagay na hindi na gumana before, isipin mo na lamang, ay, God is protecting me. Ay, God doesn't want me to have that. Ito yung para sa akin. So, manalig ka doon. God is gifting you the opportunity to win this time. Kaya kung ano yung pakiramdam tungkol sa isang bagay, pakinggan mo yan para alam mo yung next galaw mo. No? Panahon din to move on from the past, Taurus. Ha? Huwag laging maging bitter sa past. Okay? May dahilan kung bakit nangyari yon. At ngayon magtiwala ka that God is protecting you from something that you don't know. Okay? Importante yan for you. Outcome mo yan, you have Chairfield, someone new is entering your life. Sabi ko nga sa inyo, may bagong papasok, maaaring bagong kaibigan, bagong lover, bagong boss, or bagong tao. Talaga namang magiging meaningful ang buhay niya sa'yo. Okay? You have cobweb, protected from negative forces beyond your control. Sabi ko nga sa inyo, may protection ka. Nililigtas ka, iniiwas ka sa kaiwas-iwas for you to be safe and secured. Okay? You have apple, temptation will test you. Sabi dito, huwag kang matempt sa mga bagay-bagay na magpapalihis sa mga dapat mong gawin. You also have key, successful outcome to your problems. Yes, sabi ko nga, successful ang mangyayari dito, huwag kang mag-alala, everything will be fine. Ang outcome ni Taurus for April 6 to 12, the Hierophant. Wow! May basbas po ang iyong ginagawa ngayon. Sabi dito, commitment, commitment, commitment. Some of you, hindi lahat ha, some of you are ending up in a wedding. Kasal. Meron po akong kasal or union na nakikita dito. Or pagbukod, parang going, isang relasyon talaga namang solid na. Confirmed, may commitment, ganyan. May papeles sa pipirmahan, congratulations. Many of you are signing a contract na talaga magpapalago, abundant sa energy mo. Congrats, congrats. Many of you are given the time na talaga namang yakapin or to commit yourself for something na talagang pinipili mo. No? Nakita ko dito yung basbas para sa'yo and you will have a great time sa gagawin mo na yan. Congrats po. Hierophant, 7 of Wands. 7 of Wands all about you defending yourself. I don't know why. Meron dito parang meron kang proposal to a boss, proposal sa isang project or presentation. Some of you are talking to a HR or meron kang interview ganyan na kailangan mo ng approval nito. I'm seeing here you will get that approval. You're gonna prove to this person na kaya mo yung gusto niyang ipagawa sa'yo and you will have the yes answer. No? Makukuha mo yung amor niya, pabor sa'yo yung outcome. Congrats po. Okay? So Taurus, dako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Concentrate on your question and I will answer that now. You have the 7 of Wands, the High Priestess, the 9 of Cups. Beautiful, beautiful. At the bottom of your deck, the 8 of Wands. You're on the right direction. 8 of Wands is telling you, tamang landas yan, tamang igora mo yan. You're okay, you're fine. Asahan ng good news after watching this video. Okay? Sa question mo, your spirit guides are telling you, believe in your intuition. Alam mo kung ano yung mga dapat mong gawin this time. Marami ka pang mga mga takot,
Marami kang mga hindi alam, no? Marami kang cluelessness, no? And yun yung nagpapahadlang sa'yo para ilaban yung isang bagay. Na parang, teka, hindi ko alam. Teka, hindi ako sure. Paano to, paano to, paano to. Nababagabag ka doon sa uncertainty or sa kawalan ng garantiya na yan. Pero sinasabi dito, just believe in yourself. Fight. Panindigan mo itong laban na ito. Prove to them na kahit hindi ka rin sure, kayang-kaya mo siyang gawin. And here you are. 9 of Cups. Fulfillment. Success. Wish coming true. Prayer coming true. No? So alam kong liligaya ka dito sa question mo na ito. Manalig ka lang pagkatiwalaan mo ang sarili mo and fight. So good. Do not back down because the ending is something beautiful para sa'yo. You're on the right path and your wish will be granted now. Okay? So kung tanong mo ay yes or no, the answer is a big, big yes. Okay? So congrats, congrats, congrats. So Taurus, yan po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong April 6 to 12 reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo below and I'll be reading your messages. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Taurus today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.